Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 28, 2025 at ang topic po natin ngayon ay Covenant of Grace. Paano lumalim sa Biblia? Special Series 4 of 10. And ang scripture po natin ngayong araw ay Romans 5 verse 15. And ang teaching po natin ngayong araw is the covenant of grace. Number 1, Christ is the mediator of the covenant of grace. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po, siya po ang mediator ng covenant of grace na pag tayo po ay nawala na sa faithfulness or sa grace natin or sa kingdom of God, babalik po tayo sa Kanya, which is completion, and ito po yung pagkakaroon natin, pagbalik natin sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Pero, dati po talaga ang mediator natin sa covenant of works is ang mediator talaga natin is si Adam. But, nung sa covenant of grace na, si Jesus na po, dahil siya nga po yung perfect na hindi nagkasala sa ating Panginoong Diyos, at while si Adam po is ang nagkasala sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, Christ's perfect obedience satisfies the standard. So, sabi po dito ng ating Panginoong Diyos, siya po ay perfect obedience na nasatisfy yung standard ng ating Panginoong Diyos, na si Adam mga po yung kinusap siya ni Satanas or nautos siya ni Satanas is nagpauto talaga siya at nakagawa siya ng kasalanan. But ang ating Panginoong Jesucristo is nung kinausap niya ang ating Panginoong Diyos at inutos siya ng ating ni Satanas is talagang nandun pa rin siya sa ating Panginoong Diyos, na talagang nandun yung standard ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, na hindi siya nakagawa ng kahit anumang kasalanan kahit kaharap niya na si Satanas. And teaching number 3, Christ offers eternal life through faith in Him. Sabi po dito na ating Panginoong Diyos ay nag-offer sa atin ng eternal life dahil po sa Kanya na hindi siya nakagawa ng kasalanan. And may perfect siya na perfect obedience siya na nasatisfy yung standard ng ating Panginoong Diyos. Binigyan niya tayo ng eternal life. Simula nung napako siya sa krus at yung mga kasalanan natin is pinaubaya na sa Kanya kahit hindi naman siya nagkasala, at siya pa yung mayroon na perfect obedience satisfied the standard of our Lord. And through faith in Him, yan nga po, magkaroon tayo ng eternal life kung may faith po tayo in our Jesus Christ. And application number 1, believe that there is no other way to be saved. Sabi po dito na paniwalaan po natin na walang ibang paraan kundi tayo ay maligtas. Pamimili lang talaga tayo doon sa covenant of work, na doon pa tayo kay Adam. And kung doon ba tayo sa covenant of grace, na doon tayo kay Jesus. Mas maganda na doon tayo kay Jesus kasi nga hindi siya nagkasala at siya ang perfect standard ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, believe that you are made perfect in Christ. Sabi po dito na paniwalaan po natin sa sarili natin na tayo po ay perfectly made, na katulad ng ating Panginoong Jesucristo, na walang kasalanan, perfect at iba pa. But some of us hindi naniniwala dahil nga po tayong mga tao is makasalanan talaga tayo. Inaamin natin sa sarili na makasalanan tayo at hindi tayo pwede maging perfect made by Christ. And application number 3, believe that you inherit eternal life through Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na maniwala tayo na tayo po ay inherit eternal life through Christ. Tayo po ay binigyan talaga at pinagpala talaga ng ating Panginoong Jesucristo ng eternal life through Him. And discussion, how does Christ's perfect obedience give us confidence in our salvation? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na naniniwala pa ako na yung perfect obedience ng ating Panginoong Jesucristo, binigay niya po ito sa atin para po magkaroon tayo ng salvation at may confidence tayo na maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya para magkaroon tayo ng ating confidence salvation sa sarili natin. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.